I made a challenge to myself na I will post videos every day. Yeah, para akong mga anak guys, ang sakit talaga. Wala akong gana. Hello guys, today is Tuesday. Welcome to my vlog. And nandito tayo, nagluluto ako ng lunch bago ako umalis ng bahay. It's around that time. Okay? So tatapusin ko lang to, lalagyan ko siya ng mga ingredients after. Lagyan ng tomato sauce, asin, paminta. Ito ay nasa saute for the meantime. And iiwanan natin yung Instapot ng about 45 minutes para po pag uwi nila ng bahay, ito ay luto na. Yeah, may kakainin sila kasi I have to go out today para na makabenta tayo ng medyo marami-rami. Yan, antayin ko lang siyang medyo matuyo yung tubig. And mayroon pala akong isi-ship mamaya kasi may bumili po ng ating sabon sa website. I have another 1, 2, tatlo ang ating isi-ship pa. And ito ay hinahanapan ko ng space para na ibigay ko as a sample. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko mamaya. Kasi itong ating packaging ay saktong-sakto lang sa dalawang sabon. Marami pa naman ang binili ko. Ayan oh. Yeah. So ang dami kong binili na packaging. So ito ay iimpakihin natin. Yan ang ating impake die. Okay. So, hahanapan ko pa ito ng space kasi gusto ko silang mag-try ng isang sabon pa natin. Yan. For the meantime, dyan muna ang ating mga sabon. Oh. I'm trying to organize the downstairs kasi si Zoe ang kasama ko dito. So, mayroon ako ditong cucumber tsaka peppermint na ating almost na siya. 1 week na lang, pwede na siyang mabenta. Iimpakihin natin doon mamaya pagdating ko. Ito ang ating milky turmeric na ginawa ko kagabi at saka yung mga sobra, parang isa-sample-sample na lang natin to. Pwede na to. Ito ay actually shampoo bar. Yeah, shampoo bar yan. So ito yung shampoo bar natin guys. Yan, shampoo bar po natin to, pero kailangan pa nating i-cure. Ang cold process kasi, hindi po madalang. Wala po akong pasensya sa melt and pour. Ang melt and pour kasi, pwede mo siyang mabenta kaagad. Pero, wala akong pasensya na mag-cut at saka mag-melt. Kasi, hindi siya nagme-melt ng maayos para sa akin. Hindi ako marunong. Kaya, dito tayo sa medyo mahaba-habang proseso. Kailangan ko po itong i-cure ng about 46 weeks. Yan po ang ating shampoo bar. And before, this is my first batch. Ang gagawin ko ay I'll try the sample first para na hindi tayo mapahiya. Yeah. Ito guys, natuyo na po siya sa ating Instapot. Wala na po yung tubig. I will put my tomato sauce. Uunahin ko pala yung tomato dice, aray. Unahin ko pala yung tomato dice. Gusto ko yung dice kasi para nalalasahan ko yung kamatis sa aking niluluto. Then, maglagay tayo ng tomato paste or tomato sauce after. Si Melo is nasa labas. Tinatahol ako. Gusto nang pumasok yata. Kunin ko nga. Ayan, medyo saute lang ng konti. Ayan, lagyan ng paminta, asin, tomato paste, tomato sauce, kung ano pa yung gusto mong ilagay. Then, ihalo ang lahat ng mga vegetable na gusto mo. Then, set your Instapot accordingly. Then, yun na yun. Luto na po ang ating parang natunaw yung cauliflower. Nasobrahan yata. Ay, nawala yung cauliflower natin. Ayan, pagkain pa rin siya. Hindi siya kagandahan sa camera but masarap po siya sa in person. So, meron ako natirang kanin. Kakain po tayo kasi I have to go rush and pack and ship the order. May order po tayo guys. Pagka meron ako, pagka nandyan ang monthly period natin,
Ang hirap kong gumalaw. Para kang manganganak. Yeah. Kaya, haggard ang mukha natin. Kasi wala akong tulog. Mahirap, ang sakit. Ay, sarap to ah. Parang masarap to. Tingnan natin kung anong lasa nito. Hindi ko pa nalasa to eh. Masarap. So, tinutodo-todo ko na yung pag-promote ng ating sabon kasi yung mga bumili sa akin na dito lang sa paligid tsaka mga kaibigan, sabi nila you should be selling it kasi I've learned my lesson. Alam mo bakit? Don't sell it kung hindi pa siya cured. Kung hindi pa proper cured kasi impatient kasi ako eh. Pagka may bumibili, pagka may nag-a-ask, kahit hindi pa siya fully cured, binibigay ko. So pagka hindi siya fully cured, hindi pa nagsaponified lahat ng mga ingredients mo, yung sodium hydroxide mo, yung mga oil na minimix mo, para pa siyang either soft or hindi pa siya bumubula kasi hindi pa sa saponified. But hindi siya masyadong bumubula. But ngayon na cure na po siya. Yung isa sabi niya, alam mo noong una akala ko hindi siya bubula, but alam mo nung iniwan ko lang siyang nakalatag lang siya sa air, bali air dry lang. Kasi hindi ako naglalagay ng mga ibang pampatigas sa sabon. It is all oil. Pagka puro oil kasi, olive oil tsaka shea butter, ang combo po niya ay medyo softer po siya. So, kailangan talaga medyo matagal-tagal. 6 weeks po ang talagang recommended na curing period. Hindi lang po 4 weeks. Hindi lang po 3 weeks. So, yan. So, ayan. Medyo, nung una, mayroong nagpaparinig na gaya-gaya. Excuse me. Hindi po tayo naggaya-gaya. Marami na po ang nagbebenta ng sabon. But, it's just like, para tayong, yung akala nakikipagkompetensya ka. No, I'm not competing because lahat po ng mga nagsasabon is spending their time, their effort, their money, their ideas, lahat-lahat. And nasa kanila na yon. Pero sa akin, yung sa akin lang din. Ganon, you know? So, hindi lang tayo nag-iisa sa mundo na gumagawa ng sabon. Marami po ang gumagawa ng sabon. So, kung sino lang po yung mapalat. Yeah, so, ayan. So, tinutodo na natin yung mga pagpo-promote ko ng sabon ko. Kasi, sayang naman. You know, but I am very impressed with my dishwashing soap. Diyan talaga ako nai-impress. Sa lahat ng mga sabon na ginawa ko, diyan ako na-impress. Limited edition lang po yun. Kasi wala pa akong, I need to buy like, yung parang maliit na ceramic. Pagka kasi, if you buy it in a retail, then, you resell it. Parang medyo mahal na siya. So, I'm still looking for another avenue, magsusource ako na medyo mura yung ceramic para pagka binenta natin yung sabon, hindi siya ganun kamahalan. Or, I have to buy like a molder and then yung black lang. Then, yun. Kayo nang bahala. Diyan talaga ako na-impress sa akin dishwashing soap. Kain tayo guys, nagutom ako. Tsaka ang sakit ng puson ko. Yeah. So, I tell you, I made a challenge to myself na I will post videos every day. So, every day tayo magpo-post ng video. And we'll see yung progress natin in a month. So, tingnan natin. Yeah, para akong mga anak guys. Ang sakit talaga. Wala akong kahana. Pero nagutom ako. But I have to ship. I have 2. Kagabi nag-impake ako 3. So, din drop off ko siya. Then I have to. My website is cheaper compared to doing a Shopify. Shopify, you will be paying more aside from the subscription. So, lahat po ng mga nagsha-Shopify, marami po yung binabayad, maraming kaltas po. So, I don't want to put my soap in Shopify kasi pagka nagbayad yung customer with their credit card, halimbawa ang order is $20, ang sa akin yan is nasa $18 na lang. Bukod pa dun sa mga babayaran mo on top of, you know, the apps na gagamitin. Example, to accept
like Stripe payment, to accept like credit card payment, magbabayad ka rin yan, may monthly subscription, bukod pa sa babayaran mo sa monthly mo sa Shopify. Ang daming mga ek-ek ngayon sa Shopify. So I don't put my soap in Shopify. I have my own website and I put them in different, e-commerce form. Mga e-commerce na mga, nahirapan ako sa TikTok. Hindi ko alam kung paano gagawin sa TikTok shop. But I have a TikTok shop account. So shop. Ganun ang aking TikTok shop. But I don't know how to use it. Pero pinag-aaralan ko pa. But yes, thank you so much for watching in my second day of my video. If you haven't subscribed, please consider subscribing and visit my website. I have more curing soap available very soon. Hindi ko pa siya pwedeng ibenta. But if you want to do some pre-order, I am making maraming request ng milky turmeric. Hindi ko alam kung bakit naging sikat yung milky turmeric na yan. But it's a goat milk and a turmeric combo. So if you want to pre-order, let me know. I can send you sample. Just pay the shipping. So I can do that for you if it's for you, if it's not for you. I have on the way curing ngayon sa ating cucumber peppermint, then yung ating dishwashing soap and ating shampoo bar. But we'll see kung ano po magiging outcome niyan. I have to test my shampoo bar before I'm gonna sell it kasi it is, very sensitive kung ibenta natin and then masira yung ulo ng mga tao, diba? So, but I have to test it before I can put it in the market. Ayan, thank you so much. Happy Tuesday. Bye-bye. So, naalala nyo last week I posted about how I rebuilt my financial hardship, kung paano nakatulong sa akin yung Acorn account. Today, I check my account just out of curiosity. Kung magkano ang tinubo natin ng 1 week ay tumubo po tayo ng $74. Ayan. Mas maigi na yung $74 kaysa sa mawalan tayo ng libo-libo sa crypto, diba? So, yan. Hindi pa huli ang lahat. Kung gusto nyo pong mag-invest, I have a link. You will be given an initial $5. Saan pa? Sino magbibigay sa'yo ng $5? It's not a lot, but if you keep on adding and keep on investing, it will grow. So, papakita ko pala sa inyo ito. Ito yung mga micro cuts natin na mga sabon, di ba? You think it is like gummies. Para siyang gummies, di ba? So, I think of getting this one. This is like about $2-ish kung bibilin ko siya individual. I'm thinking of buying this for my dishwashing soap. Ito ang ating lalagyan in the future. Alam mo, nahihilo ako. Para akong lumulutang. So, these are inspired by Zoe using the mesh bag. So, ito po ay talagang until I use it. Yung rice cooker natin, nagsasabi luto na siya. Until na ginamit ko siya. Zoe was right. She was right. So, nung gamit-gamit ko lang yung papaya natin. So, papaya, ang tagal bago matunaw sa shower, diba? Then, meron akong, kung makikita nyo yung aking mga sabon, meron akong coffee, meron akong turmeric, meron akong moringa doon, meron akong papaya, meron akong lahat doon, yung sabon na nandoon sa banyo. Kasi, minsan, pag type ko si moringa at saka si turmeric, yun ang gagamitin natin. If type ko si coffee, kasi kailangan sometimes you need to like, especially bago ako mag-shave ng aking legs, ang ginagamit ko yung coffee bar. So, marami akong mga sabon-sabon na nakalatag doon sa may banyo. So, Zoe was like, why can't we put them everything in a bag? So, siya po ang may suggestion nito. It is inspired by Zoe. Hindi ko lang alam kung paano ipapangalan dito. Kasi, 2-in-1 soap in a bag ang tawag ko dito. Soap in a sisal. Siguro soap in a sisal. Ganun siguro ang ating tatawag dito. So, ayan marami siya So, ito po yung mga hindi kagandahan ng mga sabon natin.
you know. So, kinat ko lang siya into pieces. Ayan, oh. Yep. So, yan. Then, ilalagay siya dito. And then, you can actually keep refilling it. The good thing with this one, it is a little bit exfoliating. Magbibigay siya ng exfoliating. Ay, nahulog. Ay, ito lang. Exfoliating effect sa bathroom. Kung maliligo ka. And mamimili ka lang dito. Mamimili ka kung alin ang gagamitin mo dito, diba? Oh, ayan, oh. Then, just string it. And then, just, you know, wear it. And, yan. Papahid mo na siya sa katawan mo. So, Tommy has like a little bit of like cloth na ginagamit. Sabi ko, tapon mo na yung cloth mo. Ito na. Dito na tayo. Ayan. So, it is really good pagka nagta-travel kayo. Ito ang gagamitin nyo. Or, yung parang, eto din, mayroon akong refill bag nito. Kung halimbawa nasa public bathroom kayo, then, kuha lang kayo ng isa, then, ganun lang. You know, it's not like a lot. So, matagal po siya matunaw. And, mayroon po akong limited na stocks nito kasi I cannot cut like yung mga lahat ng mga sabon ko just to put them here kasi ang iba kasi binebenta natin mga imperfect sizes lang po ang ating kinakat. So until I have enough na mga sabon na minimum of 5, I will cut them into pieces and I'll sell them like this. Pero meron tayong limited stocks kasi ilan na lang ang natira doon. Kukunti na lang kasi may mga pumipili-pili din. So, yan guys, avail nyo na sa ating website. I have my cucumber peppermint soap coming soon. I'm just like, siguro pwede ko na siyang ma-label. Okay na siya in a week. Then, ating iba pa mga sabon-sabon doon. I'm also planning to make a tinted face moisturizer. Then para sa mga crack heels, I was successful before doing whipped cream, salve, any cream po na yung mga sa paa, yung mga dry yung skin sa paa, then nagka-crack heel. Mayroon akong customer noon sa Nevada na she has, alam mo yung nangingitim yung paa kasi walang blood circulation. Anong tawag doon? Then, bumili siya sa akin ng shea butter cream. Yung shea butter cream ang talagang nagpaputi sa kanyang legs. Kasi sobrang itim niya, parang akala mo puputulin na kasi walang blood circulation. Nakalimutan ko ang pangalan ng sakit na yan. Then, yung mga toenails niya, ito, sobrang dry na. So, yan ang ginagamit. Marami siyang crack heel. Kasi, medyo mataba eh. So, marami siyang crack heel. Then, I formulated para doon. I'm thinking of doing like yung parang deodorant. Yung parang i-roll mo lang siya para no mess. Wala, hindi mo na kailangan magdadakot-dakot ka para na ganun. So, yung parang ganun na lang, i-roll mo na lang siya dito sa inyong mga heel na mayroong mga crack. Yan ang ating gagawin. I'm just trying to look for sources kung saan ko bibilhin yung mga materials. Kasi, nag-iba na yung prices. Meron akong kinukunan before, but medyo nagmahal na. So, kung ibibenta natin siya, medyo mahal na rin, you know. So, yan guys, I have some tint para sa ating mga shea butter creams. Kailangan ko lang talaga ng time para na magawa ko lahat to. But, yes, mayroon po tayong available products sa ating website. I have to tweak it a little bit para malaman nyo kung magkano ang nabenta to each item. Kasi para lang siyang, parang nababawasan lang siya sa inventory in the back end. Hindi siya nakikita ng customer kung ilan na lang ang natira. Sana, paano ko gagawin yun? Hindi ko alam kung paano gagawin yun. But my website, I built it by myself since December. I'm proud to myself actually. Ayan guys, thank you so much